Good morning, good morning. Welcome po sa aking YouTube channel. Mahalaga po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago tayo magsimula, gusto kong i-shoutout muna yung aking mga supporters or subscribers sa aking YouTube channel. 6,000 plus YouTube subscribers po. At we're running na po into 7K subscribers. Marami pong salamat. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po mag-grow ang ating channel. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-subscribe at paki-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload pa sa susunod na mga araw. Alright. So, mahalaga po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Patungkol po ito sa lupain. Introduce ko po yung sarili ko. Ako po pala si Mark from Leyte. Isa po akong PRC accredited real estate salesperson under Filipino Homes. So, ang main work ko po ay tulungan yung clients namin, namely si seller tsaka si buyer. For the seller, para mabenta yung lupa niya, at for the buyer, para mahanap niya yung dream farm lot or dream residential or house and lot niya. Alright, so yung main topic natin ngayong umaga ay patungkol sa naka-mother tax declaration pa at wala pang titulo, paano bumili at patituluhan ang portion na lupang bibilhin. Okay, yan po yung main topic natin ngayong umaga. So step 1, of course, una, i-check mo yung property, yung lupa, kung okay yung location, kung class A ba siya, kung so sabihin natin, pag sinabing class A, gilid siya ng kalsada, national or highway. Pagka second lot naman, i-clarify mo doon sa seller kung binebenta yung road right of way, kasi mahirap na pagka second or third lot, mga second class yan na lupa, baka masarahan kayo. So importante, i-clarify ninyo yung road right of way or yung dadaanan. Okay lang pagka yung lupang binebenta ay gilid mismo ng national road or barangay road. Okay, yun yung una. Pangalawa ay kumuha kayo ng kopya ng latest tax declaration. Okay? Mostly ng mga sellers na tax deck pa lang yung papers nila, yung hawak nila ay yung lumang tax declaration. So kailangan kumuha sila ng latest tax declaration. Pupunta po sila sa assessor sa kanilang munisipyo. Pero bago sila makakuha noon, kailangan nilang bayaran yung pamilyar. Yan yung bagong batas ng assessor. So once mayroon ka ng kopya ng latest tax declaration coming from the seller, ay titingnan mo kung sino ang nakapangalan sa tax declaration. Aalamin mo kung yung mismong seller, siya ba ang nakapangalan sa tax declaration, o baka naman ay nakapangalan pa ito sa kanyang magulang o di kaya sa kanyang lolo at lola. So i-check mo yan. Let's say, example, nakapangalan sa lolo o lola or parents niya, tatanungin mo kung buhay pa sila. Pagkapatay na, gagawa ka ng family tree. Gaya nito. Okay? Gagawa ka ng family tree at alamin kung ilan at sino-sinong mga anak ang nakaname sa tax declaration. So for example, dito sa diagram, ito si nanay, tatay, sila yung nakaname sa tax declaration, patay na sila. So automatic, yung apat nilang anak ang susunod. So example, halimbawa, namatay yung isang anak at mayroon silang anak. So yung mga anak ang susunod. So if may anak na patay na, automatic ang mga anak nila ang susunod na heirs. If isa lang ang anak na nakaname sa tax deck, kailangan mag-execute ng tinatawag na affidavit of self-adjudication. Okay? Kung binibenta naman lahat, affidavit of self-adjudication with sale. Alright? Now, let's say isa sa mga heir ay nasa abroad, dapat may special power of attorney na kinuha doon sa embahada kung saan nakadistino yung isang heir. At dapat mayroon itong red ribbon at notaryado. Kung portion lang ang binebenta ay dapat may extrajudicial partition, settlement, or yung tinatawag natin na deed of extrajudicial settlement of state. Ito po yung itsura. Ito. Okay? So again, kung portion lang ang binebenta ay dapat mayroong extrajudicial partition of settlement or deed of extrajudicial settlement of state. At ito yon. Okay. So mayroon akong template nito kung gusto nyo. Yung link nasa description ng ating video. Okay. At pangalawa, yung affidavit of waivers. So halimbawa, yung ibang heirs ay wini-waive nila ang rights nila over sa lote na yan kasi share na yan ng parents mo or share mo. So mag-execute ng affidavit of waivers. So ito ang itsura niya. Okay? So mayroon akong template nito. Yung link nasa description ng video na ito. Pwede kayong kumuha or pwede kayong pumunta sa licensed attorney din. Alright. So next ay pero again, bago ito or bago nyo ipanotaryo yung affidavit of waivers tsaka AJS partition or extrajudicial settlement of state ay dapat bayaran ang state tax kasi patay na yung nakapangalan sa tax declaration.
Okay? Pag buhay pa yung nakapangalan, yan yung amilyar. Pero pag patay na, estate tax na yan. Nakadepende ang amount kung ilan ang babayaran sa estate tax kung ilang years or dekada nang namatay ang nakapangalan sa tax declaration. Kung whole lot naman or whole lot ang ibebenta, ang gagawing dokumento ay extrajudicial settlement with absolute sale. Kung saan lahat ng heirs ay pipirma. Alright, so pangalawa, pumunta ka sa DNR, ibigay mo ang kopya ng latest tax declaration or lot number para ma-check kung may titulo or wala pang titulo ang tax declaration at para malaman kung may survey claimant o wala. Okay, again, kung tax deck, mother tax deck pa lang, pupunta sa DNR to check kung titulado ito or hindi pa. Tapos pag nalaman nyo na hindi pa, okay, that's good. You can continue with buying the lot. At pagka may survey claimant naman, let's say magkaiba yung nakapangalan sa tax deck, let's say ang nakapangalan sa tax declaration ay si Juan at yung survey claimant doon sa DNR ay si Juana, so may conflict of interest. So, wag mo munang bilhin kasi dapat maayos muna yan. Alright? Okay, so next, doon sa DNR, kumuha ka ng technical description. Okay? Para ma-plot ng geodetic ang exact location ng lote or lupa. Gaya nitong lupa ko, pinaplot ko ito sa aking geodetic. At ito yung binebenta kong portion na lupa. Okay, 100 square meter. Mahalaga yan. Okay. Pang-apat, ipa-relocate ang buong lupa at ipa-subdivide para mabukod ang nabiling portion ng lupa at para may subdivision scheme. So, depende. 10K per subdivision lot or 10K per lot ang hingi ng geodetic at libre na yung relocation. Depende sa geodetic nyo. Pero sa geodetic ko, mura ang hingi niya sa akin. 10K per subdivision lot. Kasama na dyan yung approval. So, kung gusto nyo magpa-relocate within Leyte or kahit saan man kayo sa Region 8, just send us a message. Pang-5, dahil naka-mother tax deck pa ang lupa at wala pang titulo. So, para ma-approve, alright, para ma-approve ang subdivision plan ay dapat kumuha ng survey authority at ang sumusunod ng mga requirements para dito. So, FYI lang, kung titulado na ang lupa, di na kailangan ng survey authority para sa approval ng subdivision survey. If relocation lang at walang subdivision survey, kahit mother tax deck, ay no need na din ng survey authority. Okay, ulitin ko. Kung i-relocate nyo lang yung buong lupa, let's say 1 hectare at walang subdivision na mangyayari, hindi na kailangan ng survey authority. Either title dyan or tax deck pa lang. Pero pagka kailangan ng subdivision survey at naka-mother tax deck pa, kailangan yan ng survey authority. Lalo na pag yung geodetic ay private, okay? Pero pag mga geodetic sa DAR, I don't think kailangan pa yan. Pero I highly recommend 100% yung private geodetic kasi safe, mabilis, at pulido yung trabaho. Okay, so yung mga sumusunod na requirements sa survey authority ay barangay certification, no other claimants, no conflict, updated tax declaration, RTC, MTC clearance, A&D certification from Senro, land status certification from Senro, DAR certification, ROD certification. Okay? So, kung hindi nyo alam to, I highly advise or suggest na kumonsulta kayo sa mga katulad namin na PRC accredited real estate salesperson or broker. Okay? We are a team. Ako yung accredited salesperson, under ako sa broker. Mayroon din ako private geodetic engineer at saka attorney. So, kung nalilito kayo, kami na ang magtrabaho niyan para sa inyo. Okay, of course, may professional fees yan. So, basta i-message nyo lang ako sa aking Facebook or tawagan kami kung kailangan nyo ng tulong. If you find this video tutorial helpful, please share, subscribe, like, and comment. Thank you so much for watching. You have a great day. God bless everyone. Goodbye.